Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, ang Constitution nilagay ang impeachment hindi sa Korte Suprema. Bakit hindi sa Korte Suprema ibinigay ang power ng impeachment? Ay kasi pag Korte Suprema yan, justices yan. Masyadong matindi ang mga pagbusisi niyan. Kasi justices ng Korte Suprema yan eh. Di ba? Pangalawa, ang rules ng ipapatupad niyan, mahigpit na rules on evidence. Kaya hindi binigay sa Korte Suprema ang power ng impeachment. Hindi sa kanila linagay yung maging impeachment court. Pwede bang ang Korte Suprema ang maging impeachment court? Yes, pwede. Kaya lang ano ang epekto niyan? Ay wala na tayong mai-impeach. Bakit wala na tayong mai-impeach? Justices yan ng Korte Suprema eh. Napakatindi ng standard niyan. Oh, kaya ang ginawa, linagay na lang sa Senado. Bakit? Para ang mga senador, hindi naman sila masyadong istrikto sa rules on evidence. Hindi naman nila kailangan na ipatupad yung strictly yung criminal procedure. Kasi ang impeachment hindi naman criminal proceedings. Hindi criminal proceeding ang impeachment. Kasi kung criminal proceedings yan, makukulong ka. Hindi. O dahil hindi siya criminal proceedings, dapat ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya magaan. Magaan mga kabunyog. Magaan lang ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Hindi proof beyond reasonable doubt. Pag proof beyond reasonable doubt, sa criminal case yan. Hindi naman criminal proceeding ang impeachment. Ano pala ang impeachment? Sui generis. Sui generis yan. Ha? Hindi siya civil, hindi siya special proceeding, hindi rin siya criminal proceeding. Sui generis. Ibig sabihin, unique yan, naiiba yan. So ano dapat ang kanyang ang proof na kailangan? Hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Ha? So magaan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Bakit naman ganon? Magaan ang proof. Hindi ka naman makukulong eh. Tatanggalin ka lang naman sa pwesto. Bakit sa criminal case mabigat ang mga requirement na proof? Proof beyond reasonable doubt. Guilty beyond reasonable doubt. Bakit? Kasi makukulong ka eh. Ito pwesto lang ang pinag-uusapan dito. Pwesto lang. Hindi naman yan liberty. Hindi naman makukulong si Sara kapag na-convict sa impeachment, matatanggal lang sa pwesto. Oh. Kaya ngayon, dahil mga senador yan, hindi naman nila kailangang magpakadalubhasa sa batas. Pero hindi naman ibig sabihin na bias ka na, hindi pwede. Kaya itong sila Robin Padilla, dapat hindi sila nagpapakabayas. Kasi pag nag-akto sila na impeachment court, hindi na sila dyan nagiging ordinaryong senador. Judges na sila. Hindi na rin sila dyan minorya o mayorya. Labas na dyan ang pagiging minorya o mayorya eh. Hindi na yun. Impeachment court na yan eh. Kaya lang, ang malungkot kasi nito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, ang malungkot kasing nangyari sa atin, ito ang masaklap. Kasi ang nangyari sa atin sa impeachment court, ang nangyari kasi sa atin, ito kasing ating mga senator judges, imagine niyo naman, Robin Padilla. Ito yung malaking insulto kasi. Bakit naman kasi ang binoto ng mga tao na maging senador, Robin Padilla? Bakit naman kasi ang binoto ng mga tao, Lito Lapid? Bakit naman kasi ang binoto ay Bongo? Tingnan nyo na ngayon. Kaya ngayon, magkakaroon ng impeachment trial, magiging senator judges ang mga senador, tapos ang magdidesisyon ngayon ay mga tulad ni Robin Padilla. Di ba? Yan, dapat kasi nung bumoto tayo ng senador, ang inisip natin, posibleng ang Senado ay maging impeachment court. Ngayon, ito bang katulad ni Robin Padilla ay pwedeng maging judge sa impeachment court? Baka nga, pwede ito si Robin Padilla judge sa mga pa-contest.
Pero sa impeachment trial, mabigat. Ibibigay mo sa kanila ang kapangyarihan. Oh? Kasi pag senador ka, kasama ka sa magiging judges, isa sa mga judges. Yan ang problema. Kasi ang nangyari sa atin, ang naging judge, ang magiging judges ng impeachment court ay tulad ni Ruben Padilla, Lito Lapid. Oh, 'di ba? Bato, Bongo. Oh, yan ang masaklap diyan. 'Di ba? Nakakabunyog mga kababayan. Hindi naman sana kinakailangan na abogado. Mga tulad man lang sana ni Bam Aquino, ni Risa Hontiveros. Hindi naman yan mga abogado-abogada, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba mga kabunyog mga kababayan? Imaginin nyo na ngayon, magta-trial tayo nitong kay Sara Duterte. Tapos ang magde-decide kung tatanggalin si Sara Duterte o hindi, guilty o hindi, ay tulad ni Ruben Padilla. Ngayon pa lang nagsasabi niya na eh. Ngayon pa lang nagsasabi na si Ruben Padilla, haharangin niya ang impeachment. Imaginin nyo yan. Ganyan ang senador. Ganyan yung senator judges natin. Nakaka... Ha? Nung ini-impeach si Corona, ang mga senator judges natin ay si Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago. Yun. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo itong magiging senator judges natin. Bato de la Rosa, Bongo, Ruben Padilla, Lito Lapid. Imagine nyo naman yan. Yan kasi ang ano, ito kasi yung nangyari mga kabunyog na ano. Tayo kasi na mga butante, akala natin pag bumoto tayo ng senador, ang gagawin lang yan, batas, hindi. Kasama sa papel ng senador, kapag may i-impeach na official, siya ay magiging senator judge. Kaya dapat, sana nung pagboto natin ng senador, tiningnan natin, ito ba, nabubutuhan kong senador ay pwedeng maging senator judge kung mayroong impeachment trial? Ay dyan sana, bagsak na si Ruben Padilla. Ano namang nalalaman yan? Di ba? Tapos ngayon, ang masaklap pa nito, ang yabang-yabang ni Ruben Padilla. Ang yabang-yabang ni Ruben Padilla. Haharangin daw nila ang impeachment. Imagine niyo yan. Kaya nakakaano masyado tayong naiinsulto nito. Imagine niyo yung mga magiging prosecutor. Ang magiging mga prosecutor, Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, Congresswoman Beatrix Listro. Yun, mga magagaling Congresswoman Bel Zamora. Oh, magagaling. Tapos ngayon ang judge ay si Ruben Padilla. Di ba? Di ba? Ang saklap, Ang saklap, only in the Philippines. And yet, mabuti pa naman si Lito Lapid kahit papano tahimik na lang. Ay itong si Ruben ang yabang-yabang pa. Ang yabang-yabang pa. Haharangan daw nila ang impeachment. Ha? Anong klase yan? Isa ka sa magiging senator judges tapos haharangan nyo ang impeachment. Ano ba yan? Kaya nakakalungkot sa totoo lang mga kabunyo. Pag inisip mo na yung mga magtatagisan ng mga ideya dyan ay mga abogadong magagaling. Tapos yung mga judges ay mga tulad ni Ruben Padilla at ni Bongo. Yan. Yan ang problema natin. Malungkot, di ba? Kaya lang wala tayong magagawa eh. Ito yung ito yung klase ng demokrasya na mayroon tayo eh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano naman sana, kahit naman sana artista, kung katulad man lang sana ni Senate President Tito Soto. Tingnan nyo naman si Tito Soto. Hindi naman yan abogado, artista. Pero magaling naman. Yun naman sana. Pero tingnan nyo naman si Ruben Padilla. Di ba? Tapos ngayon, ang magiging mga abogado, prosecutor sa Congresswoman Beatrix Listro, Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, Congresswoman Bel Zamora. O, di ba? Magagaling yan. Tapos ang magja-judge, Ruben Padilla, Bongo, Bato de la Rosa. Ay, sus, ano ba yan? Anong nangyari sa bansa natin? Yan ang mga judges.
Hindi, sa totoo lang, masaklap ang nangyari sa bansa natin, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, balik tayo dun sa diniscuss ko. Ang sabi ni Ruben Padilla, haharangan nila ang impeachment. Yun din ang sabi ni Marcoleta. Pag ginawa nila yan, hinarangan nila, at halimbawa may mga senador na suportahan ang hindi pag-convene bilang impeachment court, magagalit ang taong bayan, mga kabunyog. Nag-iimbita sila ng another people power. Ang sabi ni ni Senador Richard Gordon, ang mga tao noong impeachment ni Erap nawala ang tiwala sa impeachment dahil nga hindi pinabuksan yung second envelope kagagawa ng mga senador na kakampi ni Erap. Anong ginawa ng mga tao? Nagalit ang mga tao. Yun ang naging mitsa ng EDSA People Power 2. Kung ngayon sa simula pa lang, hindi na nila ikukunbin ng impeachment court, people power yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.